Masakit man ang mga maaaring magana upang maibigay natin ang araw ng ito sa Diyos.
tuwa ang ating Ama sa langit sa pangalan ni Jesus. Dahil po kami karapat dapat Ama, patawarin po kami sa lahat ng mga kakulangan at mga kasalanan upang maging effective kami manggagawa sa inyong paningin naman para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, kaysa ng banal ng Espiritu Santo at sa aming mahal na Birhen Maria. Amen. Sa iisang tinig, liwanag sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Siyempre, sa pangalan ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli natin ang ating Diyos na buwan. Jesus! 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 Hindi tayo natalong kasi makakaano po tayo sa iba dahil alanganin oras na po. Kaya po na po ang lahat. Nagbilang po sa ating community na Service of Christ sa mga sumumota na magagalaman natin sa madalang na sumumota naman March 28 sa Oasis of Love sa Sinapulo kung po sa Malawagin. Salamat po sa inyo mga tumanap doon yung mga tawag yung lady minister, mga asset, dapat mga pen. Maraming salamat sa inyo. Natulong kayo. Yung usapan namin ni Giselle Sanchez na laboratory, hahatiin, para kalahati, makita sa atin. Hindi ko na po tinanggap. Sinabi ako siya na yung koleksyon, dahil tayo yung pinakamarami, sabi ko, ibigay na lang sa kanila. Natutuwa na si Sister Giselle, sabi ko, okay na, hindi magbili lang. Iwanan na lang sa natin, ang okay. Kaya, papasalamat ako sa lahat ng mga kumanap ng walang mga kabayaran na hindi pinagdalaw sa kanila. Pero binigyan naman yata naman sila, Giselle, salamat una-una sa Diyos. Dahil sa araw ko natin, marami sa ating Service of Christ ang nakarating. Amen? Kaya ang topic natin kasi ang unang pagbasa ay sabi na, wala ka lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, meron na siyang pinangga upang maglingkod sa Diyos. Kaya tayo, mga nandito, magkakaka kayo sa buhay mo, alam niyo naman ang araw, bakit alasimba kayo, maladasalan kayo, kahit ako, bata ako, sisimba ako every Sunday, hindi pa ako nag-aaral,
Magsimula pa, naglalangin ng tao, tinawag na ito talaga at pumili ng kanyang nais. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng ating Panginoon. Ikaw ang makakasya kung magiging kapag ka sa kanya o hindi. Maglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong kagustuhan. Makakapili ka ng kalima sa dalawa. Buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siyang pagtutunan. Ang salita ng Diyos. Amen. Magdadala tayo, pwede ka mag-ilugas. Pwede ka naman hindi mag-ilugas. Nasa sa'yo. Kaya, kung nangyari kayo ilugas, talagang, bakit ko sa puso mo yung paghahaman, yung kasamaan, no? Kaya nililipod ka sa Diyos, makaka-enter si Satanas. Kaya ang topic natin ay spiritual na digmaan, hindi lang labanan. Pahayag kwet, spiritual na digmaan, hindi lang labanan. Pahayag kwet, 7, pahayag kwet, 7 to 9. Ito po ang sinasabi. Pagkarami ko ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamanuhan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga bangko nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga bangko at pinalaya sila sa langit. Itinako ng dapuhan ng dragon ang matandang ahas na tinatawag ng Diablo at Satanas na nagdadaya sa buong sanlibutan. Itinako siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kapatid. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang pupusi araw at gabi sa mga kapatid natin. Kaya magalang ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit dadalhin natin ang daranasin nyo, lupa at dagat. Samanang ang matitipon ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niya kaunting panahon na lang ang nalalagay sa kanya. Ang salita ng Diyos. Diba? Isa ka na so ang namamayani dito sa daigdig nito. Kaya maraming masama. Amen? No? Kapagod na lang sa ating pamahalaan, maraming masama. Kaya mahirap pumasok sa pamahalaan para makabuti tayo pa, magiging masama ka. No? Kaya kasi nga, malakaman sa buhay ng mundo. Okay? Kaya pagkakawan na Satanas, magiging masama ang tao. Isinilang tayo mabubuti. Wala sampot, mababait, nagsilakit, natuto ng mapapastahan, natuto ng suwali, mabisuwali sa magunan, hanggang gumawa na ng masama. Amen? Sunod natin, Efeso 6. Efeso 6. Efeso 6. 11. Hanggang diretso na. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang panikma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahalan na pagdidiwang kumikira sa sanlibutan ito, ang mga hukom spiritual na kasamaan sa iyong pagawin. Ang salita ng Diyos. Nakakalaman natin na may kapangyarihan doon ang Diablo. At ang kanyang mga kasi dati silang angel na may kapangyarihan. Kaya nandito na sila, itinako na sila dito sa lupa. Kaya yung kapangyarihan nila, dala-dala nila. At tayo, wala tayong kapangyarihan. Wala tayong laban sa kanya. Ngunit, nagkakaroon tayong laban kapag yung Holy Spirit na ibinaba ng Diyos sa atin, dito rin sa daigdig nito, para malabanan natin ang mga galaw ni Satanas. Kaya, kailangan natin pumatay
Kaya hindi natin dapat katakutan si Satanas. Kailangan kilalanin lang natin ang kalaban natin. No, halimbawa, sa buhay natin, yung mga masama na yun, hinanakit, bisyo, kaya yun ang tinuturo ni Satanas sa buhay natin para maka-enter siya sa pusong isip ng bawat isang nilikha ng Diyos. Lalaman tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Binigyan na tayo ng mga pamamaraan para labanan ang galaw ni Satanas. Para hindi tayo mapasok tulad na nangyari kay Judas na sinawsawan siya ni Jesus dahil namin yung paghahanap niya, alam ng Diyos na siya yung mapagmahal, kaya nakapasok na kaagad si Satanas sa katapunan ni Judas. Kaya malaman niya, nagkakalisa ng desisyon, huli na. Kaya wala sa magawa, huli na, magpakamatay sa pagkakama ng desisyon na ginawa niya sa buhay niya. Dalawa silang nagkasala, si Pedro, na sumisigaw. Yan, maraming sa atin, sumisigaw. Pag-ibig ko daw ng kapag sa Diyos, habang buhay. Pero pagdating ng panahon, yung nagsalita ng gano'n, nawala na. Amen? Diba yung sinasabi ni Pedro, hanggang saan ka dalhin, susunod ako sa iyo. Ang sabi ni Jesus, pag naalala mo mga ikatlong maalala mo mga sinabi ko na hindi mo ipatupad. Ganyan. O kaya nung iginailangan si Jesus, 3 beses, ikaw yung kasama ni Jesus, hindi, siya niya. Ikaw yung kasama ni Jesus, hindi, yung kinalan. O sa pangatlong pagtanggi niya, tumila ko marong. O kanya na alala sinabi ni Jesus, makatatlong akong ikakikilan. At alala ko yung kapag nila akong marong. Amen? No? Kaya alam ng Diyos, ang laman ng puso natin, kilala na tayo, walang kalilin sa Kanya. Kaya hindi mo kaya ang panindigan, yung tinatayo mo sa harapan, huwag kang sumigaw na hindi mo kaya gawain. O papagtibayin sa sarili mo, yung ano sinabi mo, kailangan gagawin mo. Maraming tao, nagsasalita, kayo, kasi sinasabi, habang buhay silang paglilito, pero buhay pa man, wala na sa gawain ng Panginoon. Amen? Ito, 2 Corinto 10, 2 Corinto 10, 3 to 5. 2 Corinto 10, 3 to 5. Kung nabubuhay man kami sa mundo ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo ito. Ang sandakang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandakang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Binalabi namin ang lahat ng pagmamapaas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihan namin ang lahat ng isipan upang matuto sumunod kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Ang pakikipaglaban natin ay ayon dun sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Nakikipaglaban tayo sa sarili natin pagkatao, una, yung sarili natin. No? Kapag alam natin, kung alam mo yung malaban, natutunan ko yung kay Brother Dave. Sabihin niya, kailangan alamin mo ang kalaban mo. At madalang din sabihin, ito ang labanan. Yung sarili natin yung pagkatao. Nagyalaban ang masama ang mabuti. Dapat kilalanin mo yung kalaban mo. Hindi ka pag nakikipag-away si Bato. Sa boxing. Si Batman. Inaalam niya kung saan yung mahina ang kalaban. Pinag-aaralan niya yan, yung mga boksingero, pinapanood niya yung mga labanan ng Fraser, yung Muhammad Ali, tinitignan nila kung saan yung labanan ng suntukan, kung saan mahina
hindi ka nakikip galit. Amen? Magdadagdag ka. Yan ang galaw ng Satanas. Ano ba si Lola? Mangungukit. Diba? Pag ito nasanay kami sa mangungukit, diba? Pagkakaan mo, may nangungukit, may nakakawan ng nanay. Hanggang sa nasanay ka, gano'n ka na. Hanggang sa nag-asawa ka, namuhay ka na gusto mo, lagi may pera, gagawa ka ng paraan, mga ganyan. Kaya maganda minsan yung tinuruan ka ng mga mahal sa buhay na hindi kayamanan ang makakapagpaligaya sa buhay ng tao. Maraming mayayaman mo ang malulungkot ang buhay. Katulad yung mga, ayun, diba, sa flood control, masaya sila na, napris yung mga pera nila. Nakuha yung mga kayamanan nila, yung mga sasakyan, nakuha yung gobyerno. Mabigat ang maging mayaman. Hindi yung maligaya. Kaya mga sabi mahirap ang buhay, hindi dapat kayo mag-isisip ng masama. Hindi kasi yung pag-ahang, yung pera pa unti, inalapan na sunod. Parang akala niya, pwede siyang kumita na mas malaki. Hanggang sa malulong siya. Kasi yung naging mali siya. Yun ang mali. Si Satanas naghangat ng kapangyarihan mula sa Diyos. Kaya siya itinapon dito sa daigdig. Alisin natin ang paghangat. Sabi natin makontento tayo. Ano man meron tayo, iisin mo na kung anong buhay. At hindi ka magkakamali sa desisyon gagawin mo. Amen? Sunod. Roma 13:12-14. Roma 13:12-14. Ito po ang sinasabi. Namamaalam na ang gabi at malapit na lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gumuli ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kamalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghatiin ninyo sa inyong buhay at huwag mong sundin ang mga higit na tanan. Ang salita ng Diyos. Minsan sa buhay ng tao, yung mga kasi sister ko, sample ko lang, na hindi siya, yung pamataan niya, mahirap lang kasi siya no? Hindi siya naging masaya sa pagiging bata. Kasi siya lagi yung nauutusan, nagtatrabaho sa construction, 15 years old pa lang. Hindi siya masaya. Kaya sa buhay niya, na maging mag-asawa kami, at lumanda ang buhay namin, saka siya nagbarkada. So kanya niyasa ang maging kabataan. Kaya mag-asawa na kami. Kami kahit inintindi ko ang buhay niya, kasi alam ko, hindi siya naging masaya sa pagiging bata. Kaya sa paglalagay sa kanila, tagal niya. Dahil magbabarkada ka pa, mag-asawa mo yung mga anak-anak. Ang sabi niya mag-asawa siya, kasi parang ngayon lang naranasan ng magbinata. Ganyan ang tao eh. Diba? Minsan, sa nalaganap sa buhay natin, hinahanap natin ang mga kakulangan na hindi natin nagawa, kaya ginagawa natin sa panahon, kaya na natin gawin. Kaya ako minsan naiintindihan ko rin ang mister ko, naiintindihan ko rin ang iba. Kasi lumakoy ako ng malaya, masaya, may pera, at wala akong araw. Ibig sabihin, yung mabarkada ako, malaya ako, napatasan ko yung hindi ako nahigitan, kaya masaya yung kabataan ko. Kaya ang mag-asawa ko, hindi ko na hinakadyon, ayaw ko na ng barkada. Kahit sa pagdating ko, ayaw ko ng barkada. Ang gusto ko na lang, mag-isip sa Diyos. Tapos na ako doon. Naranasan ko na yung matulog sa ibang bahay, mamasal ko saan.
Bakit ngayon pa lang sila nagsasaya? Kahit ngayon pa lang may panahon sila, may pera sila. Kaya Diyos naman napakabuti talaga. Ang gusto lang ng Panginoon, malaman mo yung hangganan mo. Tawagan lalat ka kung sa hangganan na mapunta ka sa mali at mapahama. Okay. Zacarias 4 verse 6. Zacarias 4 verse 6. Ito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hagdan ay makita ninyo maaalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Nasa Diyos ang lahat ng tagumpay. Kung gusto mong pagtagumpay sa buhay, unahin mo ang Diyos. Sundin mo yung kanyang gusto. Huwag kang gumawa ng mali. Kahit maghihirap ang buhay mo, huwag kang gagawa ng mali. Kung naghihirap ka, accept it. Tanggapin mo ang buhay. Ito ka pinanganak ng mahirap. Pinanganak ang mga magulang mo. Walang kwenta. Diba? May mga gano'n. Tanggapin mo. Manalig lang kay Diyos na mag-iingat sa'yo. May simbahan, ang simbahan, Diyos at Tumiyak. Kahit bata sa tao, mabubuhay ka sa diskarte ibinigay sa'yo ng Diyos para hindi mo maghirap sa mundo dito. Ang mahirap kasi yung ayaw mong bumaba. Kami yung kahit na pagkatulog ka, basta sa malinis na paraan, mabuhay ka. Ibig sabihin, huwag mo ikahiya na mahihiya kang maging alila. Hindi mo dapat ikahiya. Malilibre ka mo sa pagkain. May sweldo ka pa. Baka mapag-aral ka. Kung yung matitirahan mo ay mabait na tao. Amen? Ang tao, pag tamad ka, wala kang patutukuhan. Kaya kapag sinusunod mo ang gusto ng Diyos kahit bata ka, hindi ka gumagawa ng mali, hindi ka gumagawa ng kasalanan, kukunin mo yung pag-aari ng iba, mananakot ka ng kapwa mo para lang magkapera ka. Amen? Di ba ganun ang mga kabataan? At ang Diyos, magpapatuloy ka. Kahit maghanap buhay ka lang ng maliit na halaga, magkakapera ka. Amen? Huwag mo hangarin yung biglang yaman. Unti-unti, ibibigay sa inyo ng Diyos yung anumang pangangailangan mo. Okay. Galatia 5:17 to 21. Galatia 5:17 to 21. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, at hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapaglubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagpapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Ang salita ng Diyos! Iwasan natin yung mga bagay na ito. Ano ba, nagkakagalit? Ikaw pa yung magdadagdag ng apoy para lalong magkagalit-galit. Dapat pagkakasundo sa mga samahan. Imbis na wasakin mo yung samahan,
buuin mo. Amen? Kailangan malaman mo kung ano yung dapat para magkaroon ng pagkakaisa ang samahan. Amen? Minsan ang Diyos, nangyayari din maghiwalay kung maganda ang patutunguhan. Kasi hindi ka naman lalago kung hindi mo pababayaan ang isa na umiwalay sa'yo. Hindi tayo lalago. Di ba kami, sa giginto lang ang gawain ng araw sa Bulacan. Giginto lang. Nagkaroon ng dahilan para humiwalay kami. Kasi nga, may pagdaramdam ng isa, kapatid ko, dahil na nagpalit ng leader, mga gano'n. Kaysa mawala yung isa, nag-usap kami. Pagtayo na lang tayo ng ibang grupo. Kaya lang po yung malulos. Ano sa iyo, bubuhin natin? Malulos. Magsimula tayo sa pagbaba ng Mama Mary sa lugar na malulos, na Tikal, Santa Isabel. Santa Isabel. The rest is history. Amen. Mula sa malulos, may humiwalay sa amin. Nagbuo ng isang chapter at doon nagkaroon ng Lumos chapter. Diba? Mula sa Lumos, may humiwalay. Nagsimula magkaroon ng Santa Maria chapter, ng Palumping chapter, ng Pampanga chapter. Amen? Minsan kalooban ng Diyos, hindi sa pag-aasawa, hindi kailangan maghiwalay. Pero sa isang gawain, kung kailangan maghiwalay, para lumabo, hindi para wasakin, maghiwalay para umalis. Hindi po yun ang solusyon. Amen? Kaya nga tayo nakikipaglaban sa faith, may mga pagdaramdam dyan. Hindi mo mawala yun. Ang kailangan labanan mo yung sarili mo, alisin mo yung pagdaramdam, alisin mo yung hinanangin, alisin mo yung galit. Kasi kalooban ng Diyos yung daan ang nagaganap. Kalooban ng Diyos, may dahilan siya. Bakit na nagaganap yung ganyan? Kung hindi mo naganap, hindi mo tayo ganito marami. Amen? May topic ko nun dahil hindi ko yung nakulay. Kaya nabanggit ko lang. Okay? Kaya minsan sa Quezon City, diba? Nagkakaroon ng paglago. Kung walang mangyayari, may maisiyan. Nahiwalay ang mula sa San Bagaling may maisiyan. Sa San Miguel. Diba? Mula sa San Miguel, nagkaroon ng Barcotera, yung sa namatay na kahit katiis. Normally katiis, umiwalay siya. Nakabuo siya na Barcotera ka. At mula rin sa San Miguel, umiwalay din si Sister Nida Blanza at nakabuo siya ng San Isidro, Nueva Ecija. At mula sa Nueva Ecija, San Isidro, umiwalay ang Ahen. Hain, Nueva Ecija. Nagkaroon ng Hain, Nueva Ecija. Kasi si Sani Alayay, sabi nga sa akin, Mr. Celia, pag-iiway, may sinabi siya sa akin ng nakaraan, magbubuo na siya ng mga chapter ng pabanatuan, ng mga ganyan. Kasi may paglago. Sabi ko, bahala ka. Bibigyan ko na sila ng isa-isang chapter. Sabi niya, hindi ko lang masyadong makuha yung usapan namin. Nagpaalam lang siya sa akin. Sabi ko, sige, kung ano na alam mo maganda, gawin mo. Diba pala yun na, may paisip niya. Kaya huwag kayo magdaramdam. Kung may nagaganap sa chapter natin na ganyan, hindi dapat ipagdamdam. Sa akin, nung lumakang mahiwalay ang malolos na hiwalay sa akin, sabi ko sa kapatid ko, hayaan mo siya. O mula sa hiwalay na yun, nakuha ang Lumos. Sister Elsa, o diba? Ang Laguna, ibig sabihin, masipag pala si Elsa. Diba?
ay kalooban ng Diyos at makabubuti para sa lahat. Nakuha niyo? Naintindihan niyo? Amen. Kaway-kaway kay Lord. Amen. Sunod. Lucas 22. Lucas 22, verse 31 to 32. 31 to 32. Ito po ang sinasabi. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng iba sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Nakita niyo, may deal. Hindi lang Diyos at si Satanas. Hindi galing ang mga masasama nangyayari sa buhay natin. Hindi galing sa Diyos. Yun ang gawa ni Satanas at inayunan natin. Amen? Sinang-ayunan natin yun. Bakit? Para mawasak ng tahanan. Gusto mo kumita ng mas malaking pera. Mag-a-abroad ako. At doon sa abroad na yun, o ikaw o yung asawa, hindi nagkatiisan. Nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend. Hanggang sa mawasak ang tahanan. Yung ba ang gusto ng Diyos? Ikaw na may gusto. Amen? Pinintulutan mo maka-enter si Satanas sa buhay ng mag-asawa. Akala mo mas mahalaga ang pera kaysa magkasama kayo sa buhay. Mabubuhay kayo na magkasama. Amen? Bakit ka lalayo? Ako hindi ko inisip na maghanap buhay ako na malayo sa pamilya. Kasi alam ko, hindi maaaring magtagal ang mag-asawa na magkalayo sa mahabang panahon. Kaya sabi ng mister ko, nung araw, mag-aalisan ng araw yung mga lalaki. Sabi ko, ba't ikaw mag-abroad? Sabi ng mister ko, mahirap, hindi ko kaya mag-abroad. Malayo, wala akong alam na trabaho. Pwede ba kahit na lang? Parang walang maano yung ano, dali na lang man. Ikaw na lang mag-abroad. Kaya mo mag-abroad kasi marami ka. Mister ko, sabi ko, ano, mag-abroad ako. Tapos ikaw dito, tabar-tabar, busin yung pera ko. Hindi na. Pare-pare sa tayo dito sa buhay. Kaya, nakasama ng impact. Okay. Sunod tayo sa April 12, 4 to 11. April. Kaya ako hindi ko na nasa makapagod ka dito. Siya pinalalayas ako. Matalino eh. Baka, hindi ako makakapagod sa inyo. Baka magkaroon ka ng iba. Ay, Jesus me. Kala ang maganda ko. Ako ayos ito. Dapat naman ako mag-aabot. Alam mo kabarkada ko. Dahil umos mo yung pera ko. Hindi na uwi. April 12, 4 to 11. April 12, 4 to 11. Ito po ang sinasabi. Hindi pa kumahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita na nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong babaliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong makasamahin kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilala kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay
tulad niya. Habang tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyo, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos! Diba pag nagkakamay ka ng desisyon, mamamahay na yung landas ng buhay mo. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na ang ng Diyos. May paano po ang Diyos? Pag nagkasala ka, papaluin ka niya para kanya maituwid. Kasi kung di niya ikaw papaluin, paano ka matututo? No? Gato tayo. Pinapahalo ng Diyos. Ako ng araw. Nang di ako makaatay ng every Sunday, dahil pinanako ko na yun, nagkarapan ng Bulacan, ang gawain, nandun sa Caloocan. Sabi ko, pwede naman 2 beses tayo sa isang linggo. Eh, siyempre, coordinator sa ulit. Diba? Di ba, i-remember lang ako. Eh, meron akong posisyon. Sabi ko, ang ginagailan ko, pamasahe. Eh, may kesa, punta ko doon, eh, ipapaunin na lang naman ako. Hindi ako makarating. Hindi rin nagkasakit ako. Masakit yung matindi yung naramdaman ko kayo sa katawan ko. Iniisip ko, ano yung kasalanan na gawa ko? Kasi maaari naman ako. Gumaganap ako sa DJ overnight. Nagkakaroon kami ng fellowship sa Bulacan. Yun lang yung sa atin ang hindi gumaganap sa Caloocan. Nagkaroon ako ng kirot sa katawan ng matindi. Ayaw ko naman magpatingin. Alam ko naman sasabihin ng doktor, kailangan ka ng operahin. Sabi ko, hindi muna. Alamin ko muna ang dahilan. Tapos, yun nga, naalala ko ng linggo. Hindi ko binibigay sa kanya ng buo. May accent ako. Nag-pray ako kayo. Sabi ko, alam ko na kasalanan ako sa'yo. Nung araw ng linggo, pasensya ako, hindi ko makibigay. Pero ngayon, pagalingin mo ako, hindi ko na ako pupunta ng doktor. Gagawin ko muna yung dapat kong gawin. Babalik ako sa Caloocan, tutuloy-tuloy ang matay. Bigyan mo na ako masahe. Kasi nag-aaral naman ako, college, high school. Isang high school, dalawang college, sabay-sabay. Nagpunta ako dun sa Caloocan, matay ako. Nakita ko yung brother Tino. Senya, pagkain ka lang. Kasi nga, bira na ako makita. Sabi ko, wala akong pamasahe. Hindi ako makakit. Ito talaga. Dapat every ko. Nandito ka. Pakasayang pa lang kulang sa'yo eh. Sige, bigyan ka dalawang daan. Ito. Absent. Di ba talaga agad ako ng Diyos? Bigyan mo niya ako ng pamasahe. Ito, pupunta ako sa Caloocan. Binigyan na ako ng Diyos. Pagdating ko doon, bigyan ka doon. Dalawang daan ito. Huwag kang absent ha. Ganun tuloy-tuloy ako. Unti-unti nawala yung kirot sa katawan ko. Hanggang ngayon, hindi ko na naramdaman. No? Diba? Kaway-kaway kayo. Minsan alam din natin, ako, nakita ko agad. Meron ako kamalian na gawa. Kaya tayo, kung kayo may nararamdaman kayo, isipin nyo ano sabi ni Father Vic, ang pagsamba. And may action. Kapag tumayo ka, pinupuri mo ang Diyos. Pag lumuhod ka, sinasamba mo ang Diyos. Pag nakaupo ka, nagninilay ka. Para alamin mo kung tama ang ginagawa mo. O kaya umupo ako, nagninilay ako. Ano ang kasalanan mo? Ano yung pagkukulang ko? Ano yung mga mali mo? O yun yung tumakin sa isipan ko. Hindi mo pinibigay yung pinangako mo araw na linggo para sa Diyos. Diba? Minsan sa buhay natin, aalamin natin kung ano yung mga mali natin at baguhin lang natin. Startin mo lang, tigil ka lang. Patulad ni Judas, diba? Sa iyong presyo eh. Kung ikaw ang mahawak ng pera at hindi mo makiis na walang panggatas ang anak mo, ang ako mo, ba't ang humawak ng pera ng ito?
pupuno. Amen? Ayaw mo lang subukan, ayaw mo itry. Sa Nueva Ecija, kapasting, nag-share siya. Alam niyo po ba, ako mahawak ng mga sobre. Nagkakala ko yung pera ng sobre. Sabi niya, dumating dito nga. Dito, nakanya, in-stop na ako, in-stop niya. Binigay niya yung pera. Ikaw na humawak, coordinator. Yung overall sa'yo na yan, hindi ko kaya hawakan. Dahil may sakit ang mga mahal mo sa buhay. Yung
1:27 to 30. Ito pa ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan niyong mamuhay ayon sa magandang balita ng Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin ako kayo nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatanda na sila'y mapapahama at kayo'y maliligtas. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Kung titiis ka lang, may magandang nakalaan sa buhay mo. Diba nakita sa kagahapon, yung babae na nakasama-sama ni Dory, labandera ng puno. Inaakay ng ate ko yun, labandera, sunod-sunod ko, kartula, pasimple-simple. Ngayon, ang mga anak, titulado, bakit makatalino yung mga anak niya, mga iskola, nag-aral ng libre. Ngayon siya, may bahay na, may sarili naman. Labandera, sumunod lang sa Diyos. Pero may ako sabi niya, nagtitinda lang ng malaki, matigas ang ulo eh. Titinda lang ng malaki, ayun na pa rin ang buhay. Bakit? Matigas ang ulo eh. Pag kaya na siya nasama, magtitinda mo niya, bago susunod. Gusto maubos mo na yung kalakay niya. Hanggang nga lang, mahirap pa rin ang buhay. Hindi ko lang makikita pa. Eh, nakita ko sumusunod yun. Kaya Dory, kasamahan kayo. Ang pera na. Amen. Tapos ang mga anak, titulado. Nag-aral ng libre. Iskola, sa bayan. Yan ang Diyos. Sumunod ka lang. Kung may dahilan, mahirap ka. Kung di ka makarating dahil may pamasahe, ay marami na pwedeng paglinturan. Amen. May COP, may meeting overnight, may fellowship. Kahit hindi ka makarating sa malayo, dahil wala kang pera, may paraan. Alam ng Diyos yun. May meeting malapit sa lugar mo, mag-meeting ka. Oh, may fellowship sa inyo, mag-fellowship ka. May COP, doon sa lugar mo, mag-COP ka. Doon ka magsimula. Darating ka na magkakapera ka, makakarating ka na ng kulilan. Amen! Tumayawan kayo! Yung mga tama. So, ang lapit ka ng bahay, hindi pa makarating. Ano kayo pagpapalahin ng Diyos? Hindi ba ka, sasakay ka ng isang sakay? Makakalakad ka, hindi kayo makarating. Paano kayo pagpapalahin ng Diyos? Diba? Pag may meeting na natin yan. Malapit sa lugar mo, may meeting overnight, huwag kayong a-absent. Ako nga hindi ako ma-absent. Kaya may pera, may pala. Huwag yung dahilan, wala kang pera. Gumawa ka ng paraan. Malapit ka sa iyo, hindi mo magawa. Lalo gawin ng Diyos na mayroon kang chapel dyan. Hindi mo marating. Alam mo yung chapel, nag-aaral mo na lang. Hindi mo pa mapuntahan ang gawain. Gusto mo ba yung masaya, maragdahan, kahit malayo? Kasi may barkada, libre ka, masaya. Pero yung meeting overnight na nandun sa lugar kung hindi mo mapuntahan, paano maiintindihan ng Diyos? Alam niyo, mali-mali ka. Yung kung saan ka masaya, yun lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip yung gusto ng Diyos. Amen? Paano bibigyan ka ng magandang buhay? Ako yun ang nakikita ko. Gusto ko, ipakita mo muna ang pagsunod mo bago magtanong at maghanap. Amen. Ano? Pilipos. Hebrew 3, 13 to 14. Hebrew
February 3, 13 to 14. Ito po ang sinasabi. Sabi, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag ang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayo lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig na ating ipinakita nang tayo'y una sumampalataya. Ang salita ng Diyos! Ika, parang di nasubog. Pagkatawag ng Diyos, ang bilis, ang sipa, at ay matatin. Pag dumating na yung sinasabi ni Sister Lourdes, spiritual dryness. Totoo yun. Tinamat na. Nagdaragdag mo sa mga kasamahan. Naiiwan na sa ere. Naiiwan na. Walang pamasahe.
Kahit kanino, pumapasok sa Satanas para gamitin, manggulo, mangaway, magbahagi, mag-iwahiwalay. Amen? Pag nakikita nyo ganyan, hindi yan ang gano'n ng Diyos, gano'n yan sa Satanas. Kailangan ng mantigan, kailangan may lumaban, kailangan may magbuo, hindi magwasa, kundi buuin ang minawasak ni Satanas. Amen? Sana nakuha ng mensahe. Huwag tayo tumulad kay Judas na nag-desisyon ng mali kasi magdahaya siya. Amen? Namumuti, magmanakaw. Sakit pakinggan. Diba? Huwag tayo mahulihan sa ganyan, sa salapi na hindi atin. Amen? Maging tapat tayo. At ang hirap ng buhay natin, maging tapat tayo. Lalo-lalo na sa salapi. Ganyan si Judas. Magnanakaw. Mandaraya. Amen? Sa isang piling, nabalahan sa at sa Espiritu Santo, magbalik sa ulang ko na. Ngayon, magpakaya na, magpasawa na. Amen. Dahil the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.